Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Minsan akala natin sapat na yung mahal mo siya at mahal ka niya para hindi ka niya iwanan para sa sariling pangarap niya. Pero hindi pa rin pala. Aalis pa rin siya at iiwanan ka na wasak ang puso. At kung kailan muli itong nabuo dahil sa panibagong tao sa buhay mo ay saka naman siya babalik. Hindi para guluhin ang buhay mo, pero para bawiin ka kahit na hindi na pwede. Pero sino nga ba ang dapat nating piliin? Ang nakaraan na minsan tayong iniwan at sinaktan, o ang kasalukuyan na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin tayo? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay babatiin ko muna kayo at ang ating mga tagapakinig ng isang magandang araw. Matagal niyo na po akong avid listener sa online, kaya alam ko na isa kayo sa pwedeng makatulong sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leia, hindi ko tunay na pangalan. 28 years old na ako at nagtatrabaho bilang HR specialist dito sa Pampanga. Sisimulan ko ang kwento ko sa first boyfriend ko na si Billy. Nasa third year high school kami nang sagutin ko siya at tumagal ang relasyon namin hanggang nasa college na kami. Si Billy ang tipo ng lalaki na mabait at mahaba ang pasensya. Sa aming dalawa kasi, ako ang mas madalas na tupakin, lalo na kapag may dalaw ako. Siya naman ang palagi akong ini-spoil. Binibigay at binibili ang mga pagkain na gusto ko. Kapag mainit ang ulo ko ay hindi niya pinapatulan ang pang-aaway ko sa kanya. Tumatahimik lamang siya, pero pasimple akong nilalambing. Nasa 4th year college na kami nang simulan namin ang mga pangarap at plano namin after college. Kung saan kami mag-a-apply ng trabaho. Saan kami unang magbabakasyon ng kaming dalawa lang. Paano kami magbabudget para makapag-ipon at kung ano-ano pa. Minsan nga napag-usapan na rin namin ang kasal at pagbuo ng pamilya. Pati na rin kung ilan ang magiging anak at mga apo. Pero syempre pabiro lang yon dahil priority naming pareho ang makaipon para rin sa pamilya namin. Nakakatuwa Papa Dudut, nakaka-excite at nakakakaba ang mga planong naiisip namin ni Billy. Mga plano na sabay naming tutuparin ng boyfriend ko. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isip ko na pwede pa pala kaming magkaroon ng unhappy ending. Araw ng graduation namin at naunang lumabas sa akin ng gym si Billy. Bigla na lang din siyang nawala sa paningin ko noon na labis kong pinagtaka. Mabuti na lamang at nakita ko siya sa paborito naming tambayan na guardhouse. Masaya ko siyang binate sa sabay naming pagtatapos ng college. Ganon din siya sa akin pero may kakaiba kaagad akong napansin sa kanya. Para bang may lungkot sa mga mata niya ng mga oras na yon. Hanggang sa simulan na niyang ipaalam sa akin ang bagay na gumugulo sa isipan niya ng araw na yon. Leia, may gusto sana akong sabihin, ang sabi ni Billy. Ano yun babe? At saka bakit bigla ka na lang sumeryoso dyan? May pagtatakang tanong ko. Nakita ko ang pagbuntong hininga niya bago siya sumagot. Gusto ko nang tapusin ang relasyon nating dalawa, ang wika niya. Ha? Anong sinasabi mo? Pinaprank mo ba ako? Kunwari, natatawang tanong ko pa sa kanya kahit nagpipigil na ako ng mga luha noon.
Seryoso ako. Naayos na kasi ni na mami ang mga papeles ko at baka next month sumabay na ako sa kanila papunta sa Amerika. Wala nang kangiti-ngiti sa mga labi noon ni Billy kaya mukhang talagang seryoso na siya sa mga sinasabi niya. Babe, akala ko ba ayaw mong sumama sa kanila? Akala ko ba hindi mo ko iiwanan? Naiiyak kong sabi. Nabanggit na yon dati ni Billy pero palagi niyang sinasabi sa akin na hindi siya aalis at pinanghahawakan ko ang mga salita niyang yon. I'm sorry pero kailangan kong gawin to. Nandun na lahat ng mga kapatid ko. Ako na lang ang hinihintay nila para mabuo kaming pamilya. Sagot niya na naluluha na rin ang mga mata. Pero paano ako? Paano tayo? Pwede naman sigurong ituloy natin ang relasyon natin kahit magkalayo tayo, hindi ba? Naiiyak na sabi ko. Hindi ako naniniwala sa long distance relationship pero wala namang masama kung susubukan namin ni Billy yun. Ang totoo hindi ko kasi alam kung kaya ko bang tumagal sa isang long distance relationship. Kung kaya ba nating dalawa? Mahihirapan lang tayo pareho at alam ko na mas masasaktan ka lang. Sagot niya na lalong nagpaiyak sa akin. Kaya gusto mo nang tapusin ang lahat sa atin? Kaya sumusuko ka na kaagad kahit na hindi pa rin natin nasusubukan? Ang selfish mo, Billy. Hindi talaga ako ang iniisip mo kung hindi ang sarili mo lang. Yung pangarap mo na maging engineer sa ibang bansa. O mo sasabihin na ayaw mo kong mas masaktan dahil wala nang masasakit pa sa ginagawa mo at sinasabi mo ngayon. 5 years na relasyon lang naman ang basta na lamang tinapos ni Billy, Papa Dudut. Mula ng gabi ng graduation namin ay hindi na ulit siya nagparamdam sa akin. Ni hindi niya ako tinetext o tinatawagan. Umasa ako na isang araw ay bigla na lang siyang susulpot sa labas ng bahay namin at hihingi ng tawad at sasabihing ayusin na namin muli ang relasyon naming dalawa at hindi na siya aalis pa. Pero bigo ako, Papa Dudut. Walang Billy na dumating, tumawag o nagpakita sa akin. Hanggang sa makita ko na lamang sa Facebook niya na umalis na nga siya ng bansa. At dahil ako ang naiwan, mas nasaktan at bitter sa nangyari, ako ang nang-block sa kanya sa lahat ng social media accounts na meron ako. Matagal bago ako tuluyang nakapag-move on mula kay Billy, Papa Dudut. Hindi naman kasi talaga madali ang maiwanan, hindi ba? Pero nagawa ko pa rin naman. Nagawa ko na kahit paano ay unti-unti siyang alisin sa isipan at puso ko. Pati na rin sa mga plano ko sa buhay. 2 buwan ang nakalipas nang mag-decide na akong maghanap ng trabaho. Kaagad naman akong natanggap. At sa unang kumpanya kung saan ako nagtrabaho ay doon ko nakilala si Dan, ang manager namin. Matangkad siya, moreno at talaga namang gwapo. Hindi nga nagtagal ay nanligaw siya sa akin, Papa Dudut. Halos 1 taon na ako sa kumpanya na yon nang magdesisyon akong mag-resign at lumipat sa kabilang kumpanya na mas malaki ang offer. Pero bago ako umalis ay sinagot ko na si Dan. At pagkatapos ng 2 taon na relasyon namin bilang magkasintahan ay nag-decide na rin kaming magpakasal. Mabait na asawa si Dan, Papa Dudut. Hindi ako nagsisisi sa pagpili ko sa kanya na pakasalan. Lahat kasi ay ginagawa niya para mapasaya niya ako. Kaya siguro palagi ring pinagpapala ang relasyon naming dalawa noon. At nang magbuntis ako ay hindi ko kaagad yon sinabi sa kanya dahil gusto ko siya na sorpresahin. Han,
Bakit hindi ko makapa dito sa loob ng bag mo yung chocolate na sinasabi mo? Nagtatakang sabi ni Dan nang utusan ko siyang kunin ng chocolate sa loob ng bag ko habang nagkakapi ako. Nandyan lang yun, Han. Natatawang sagot ko. Saan ba dito yun? Teka nga, buksan ko nga tong isang zipper sa bag mo. Sabi niya bago binuksan ang maliit na zipper. Lumingon ako sa kanya at nakita kong natulala siya sa maliit na bagay na nakuha niya mula sa bag ko. Han? Ikaw bang gumamit ng pregnancy test kit na ito? Medyo nauutal na tanong niya. Nakangiti akong tumango nang lumingon siya sa akin, Papa Dudut. 2 guhit na pula? Ibig sabihin magiging daddy na ako. Naluluhang muling tanong niya. Oo, at magiging isang ganap na pamilya na tayo. Nakangiting sagot ko. Magiging daddy na ako. Magiging daddy na ako sa wakas. Malakas na hiyaw ni Dan. Oy Han, huwag ka masyadong sumigaw. Baka tayo naman ang masigawan ng mga kapitbahay dahil sa ingay mo. Natatawang saway ko naman sa kanya. Sorry Han, sobrang natuwa lang talaga ako. Wika niya bago siya lumapit sa akin. Ako rin naman dahil natutupad na natin ang mga plano at pangarap natin. Sagot ko naman sa kanya. Pangako Leia, hindi ko sisirain ng pamilya na ito. Magiging mabuti akong asawa sa iyo at daddy sa magiging anak natin. Ang sabi niya kasunod ang mahigpit na yakap sa akin. Sobrang naging maasikaso sa akin ni Dan, Papa Dudut. Halos hindi na niya ako pinapakilos ng mga gawaing bahay. Nagbubuntis pa lamang ako ay napakarami na niyang plano para sa baby namin. Para sa aming 3. Balak niyang ipa-extend ang bahay para raw may sariling playground ang magiging anak namin. Kumukontak na rin siya noon ng mga kaibigan niya na may mga maire-recommend na mahusay na pedya. Wala pang gender ang baby namin pero nagsisimula na siyang bumili ng mga gamit at kung ano-ano pang bagay. Nakita ko kung gaano siya kasaya at ka-excited. Na sa wakas ay matatawag na kaming isang totoong pamilya. Kaya lang Papa Dudut ay nakunan ako nang nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis. Mahina raw ang naging kapit ng bata sa matres ko dahil sa may history ako ng PCOS. Sobra akong nagdalamhati sa mga nangyari. Pakiramdam ko kasi ay kasalanan ko kung bakit nawala ang anak namin ni Dan. Alam kong nasaktan din ang asawa ko sa mga nangyari pero hindi niya yon pinapahalata sa akin. Mas pinaparamdam niya ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang asawa kesa pagdadalamhati ng isang ama na nawala ng anak. Hindi naman totally nawala ang bigat sa dibdib ko dahil sa pagkawala ng baby ko. Pero kahit papaano ay nabawasan yon dahil sa presence ni Dan sa tabi ko. Sa loob ng halos 2 buwan na pagdadalamhati ko ay wala rin siyang ibang ginawa kung hindi ang pasayahin ako at alisin sa isipan ko ang mga nangyari. Sabi nga niya ay maaayos din ang lahat at muli kaming mabibigyan ng anak. Alam kong sobra rin siyang nasasaktan kagaya ko, Papa Dudut. Solong anak kasi siya kaya gusto niya sana na bumuo kami ng malaking pamilya. Gusto niya ng maraming anak at mga apo. Kaya lang nang sabihin ng doktor ako na baka mas mahirapan na kaming makabuo ng baby dahil sa sitwasyon ko. Pakiramdam ko ay hindi ko na matutupad ang pangarap ni Dan para sa pamilya namin. Alam ko naman na mas nalungkot siya sa aming 2. Pero kagaya nga ng dati ay hindi niya yon pinahalata. Pinapaalala niya sa akin ang sinabi ng doktora
Baka mahirapan kaming makabuo ulit ng baby pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na kami magkakaanak. Nagsisimula ko ng matanggap ang masakit na nangyari sa amin ng asawa ko. Pero kung kailan naman handa na akong muling ayusin ang buhay namin ni Dan, saka naman muling magugulo ang lahat. Bigla ko na lang kasing nakita si Billy sa may harapan ng building kung saan ako nagtatrabaho. Nandun siya at naghihintay sa paglabas ko. Kagad ko siyang pilit na iniwasan nang subukin niya na lapitan ako. Pero hinabol niya ako kaagad at nakiusap siya. Nakausapin ko siya. Sinabi niya na nagsisisi na raw siya sa ginawa niyang pag-alis noon. At sinabi niya na ako raw ang dahilan ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Gusto niya ng second chance para sa aming dalawa pero alam ko noon na hindi ko na yon pwede pang ibigay sa kanya. Umalis ka na, Billy. Dahil wala akong oras para sa iyo. Pagtataboy ko sa kanya. Nagpipigil na akong umiyak noon dahil ayokong makita niya na hanggang sa mga oras na yon ay nasasaktan pa rin ako ng dahil sa kanya. Leia, I'm sorry kung naging duwag at mahina ako. Natakot lang talaga ako na baka ikaw yung bumitaw habang nasa malayo ako. Pero maniwala ka na pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng naging desisyon ko noon. Kaya ko nang manindigan at ipaglaban ang relasyon natin. Kaya na kitang piliin kesa pangarap ko. Mas nauna na siyang umiyak sa akin kaya mas nahirapan akong pigilan ang mga luha ko. Pero nang dahil sa sinabi niya ay tuluyan na rin akong naiyak. Dahil kahit gaano ko kagusto na pagbigyan siya sa hiling niya ay hindi ko na pwedeng gawin yon. Sa tingin mo ba may babalikan ka pa, Billy? Wala na. Matagal nang wala dahil may asawa na ako. Sagot ko sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkagulat sa mga sinabi kong yon, Papa Dudut. May panghihinayang din kasi alam niya na hindi pwedeng maging kami. Kaya hindi ko inaasahan ang susunod niyang sasabihin. Pero mahal mo pa rin ako, hindi ba? Alam ko. Nararamdaman ko na ako pa rin ang mahal mo. Ako pa rin ang pipiliin mo sa huli, ang sabi ni Billy. Hindi na ako nakasagot pa sa naging huling tanong ni Billy. Pigil ang mga luha na tumalikod ako mula sa kanya at naglakad palayo. Mabuti na lamang at hindi niya na rin ako sinundan pa. At nang makalayo ako ng ilang hakbang ay hindi ko na rin napigilan pa ang mga luha ko na magwala mula sa mga mata ko. Para akong batang nawawala habang naglalakad na umiiyak sa gilid ng kalsada, Papa Dudut. Litong-lito ako ng gabi na yon. Okay naman kami ni Dan, mahal ko ang asawa ko at sigurado ako doon. Pero nang makita ko si Billy, nang marinig ko ang boses niya, nang tanungin niya ako tungkol sa nararamdaman ko ay parang lumabo na ang lahat. Lumabo na kung sino talaga ang mas mahal ko sa kanilang dalawa. Nang makauwi ako ng bahay ay may inihanda na palang special dinner si Dan para sa akin. Wala namang okasyon pero gusto niya lang daw na ipagluto ako dahil napansin niya na nai-stress ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sobra akong nag-guilty kahit wala naman akong ginawang kasalanan. Doon ko naisip na wala talagang dahilan para bumalik pa ako kay Billy. Pilit kong iniwasan si Billy ng ilang beses na sinubukan ako nitong kausapin. Hindi ko rin alam kung nananadya ba siya dahil nalaman ko na nandun na rin siya sa kumpanya namin nagtatrabaho. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng pagkakataon na malapitan ako. Pero kagaya ng una
Paulit-ulit ko lang siyang pinagtatabuyan. Masaya kami ni Dan at hindi ko pwedeng sirain ang masayang pagsasama namin bilang mag-asawa. Hanggang sa mangyari ang isang aksidente sa asawa ko, Papa Dudut. Habang nasa biyahe siya pauwi ay nabangga ng isang truck ang sinasakyan niyang taxi. Nakaligtas siya pero nalumpo ang mga paa niya. Mula noon ay nagbago ang ugali ng asawa ko. Dahil palagi na siyang nasa bahay at naging mainitin ang ulo niya. Kaya mas nahirapan akong alagaan siya. Ayaw niya kasing kumuha kami ng kasambahay o private nurse. Dahil parang pinamumukha ko raw sa kanya ang pagiging lumpo niya kapag may ibang tao kaming kasama sa bahay. Ayaw niya ring magpaasikaso sa akin kahit nakikita kong nahihirapan siyang kumain o maligo na mag-isa. Palagi niya akong pinagtatabuyan. Palagi siyang nagse-self-pity. Kaya madalas ay puyat at pagod ako pagdating sa opisina. Napansin yon ng ilang mga katrabaho ko sa opisina, Papa Dudut, at madalas daw akong tulala at wala sa sarili. Kaya madalas din akong mapagalitan ng boss namin. Dahil hindi ko nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Wala akong kinausap sa kanila tungkol sa totoong nangyayari noon sa bahay namin. Lahat ay kinikimkim ko sa dibdib ko. Kaya nagsisimula na yung bumigat. Hindi nyo na rin naman siguro ako masisisi kung humanap na ako ng tao na pwedeng makaintindi sa akin, Papa Dudut. Leia, pwede bang makishare ng table? Tanong ni Billy. Lunch break na namin pareho noon at kahit marami pang bakanting table sa pantry, sa akin pa rin niya talaga na piling makishare. Marami pa namang bakanting lamesa ha. Bakit dito ka pa sa akin makikishare? Pagtataray ko sa kanya. Gusto lang talaga kitang makausap. Sagot naman niya. Pwede ba, Billy? Sinabi ko na sa'yo, layuan mo na ako, hindi ba? Bulyaw ko sa kanya. Tatayo na sana ako nang pigilan niya ako at hawakan ng isang kamay ko. Leia, please. Huwag ka naman sana mag-walk out. Kung ayaw mo mong pag-usapan ng tungkol sa nakaraan natin, ayos lang. Hayaan mo lang ako na makausap ka kahit sandali lang. Pakiusap niya sa akin. Naawa naman ako kay Billy kaya hindi na ako tumayo pa. Umayos ako muli ng pagkakaupo. Kasunod ang paghigop ko sa kape ko. Dahil yun lang ang kayang tanggapin ng sikmura ko para sa tanghaling yon. Kumusta na kayo ng asawa mo? Seryosong tanong niya. Ayos lang, tipid na sagot ko. May problema ka ba? O may gumugulo ba sa isipan mo? Muling tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Balik tanong ko dahil sa pag-uusisa niya sa akin. Kilala kita, Leia. Kapag matamlay o ilang araw ka nang walang ganang kumain, ibig sabihin may gumugulo sa isipan mo. Sagot niya. Ini-stalk mo ba ako? May inis na muling tanong ko. Sabay lang ang lunch break natin kaya palagi kitang nakikita na matamlay dito sa pantry, Leia. Kung may problema ka, pwede mo pa rin naman akong kausapin kahit bilang isang kaibigan na lang. Makikinig ako. Alam ko na kailangan mo ngayon ng isang kaibigan na makikinig sa'yo. Sagot naman ni Billy. Tama si Billy, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay kailangan ko talaga ng isang tao na makikinig sa akin. Ng isang kaibigan na pwede kong kwentuhan at iyakan. Kaya naman hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na ikwento kay Billy ang lahat ng bigat na dinadala ko sa dibdib ko dahil sa sitwasyon namin
ni Dan. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak habang sinasabi ko yon sa kanya. Na nakakapagod din pala. Nakakapagod na mahalin ang isang tao na parang hindi ka na naa-appreciate. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Billy kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Nagpasalamat ako sa kanya at humingi ng pasensya dahil naging madrama ang pag-uusap naming yon. Pero hindi yon ang huling beses na nagkita at nagkausap kami. Dahil sa mga sumunod na beses ay naging maayos na ang pakikitungo ko sa kanya. Si Dan naman ay mas lalong dumalas ang pagiging mainitin ng ulo. May mga araw din na doon muna siya natutulog sa bahay ng biyenan ko. Hindi niya sinasabi ang dahilan pero alam ko na ayaw niya lang maging pabigat sa akin sa bahay namin. Kaya naman sa halip na umuwi ako ng maaga ay nag-overtime na lamang ako sa opisina namin para lang maiwasan ang malungkot naming bahay. Kung ano ang bigat ng dibdib ko sa tuwing aalis ako sa bahay dahil sa halos araw-araw na pagtatalo namin ni Dan kapag nandun siya. Nawawala ang lahat ng yon kapag kasama at kausap ko naman si Billy. Oo, tama kayo sa kung ano man ang iniisip nyo ngayon. Tuluyan ko nang hindi napigilan pa ang sarili ko na magkasala, Papa Dudut. Natukso na rin ako at naging marupok. Tuluyan na akong nagkasala sa asawa ko nang magkaroon kami ng maling relasyon ni Billy. Tumagal din yon ng ilang buwan at sabay kaming nagla-lunch sa labas ni Billy. Nagkikita kapag out ko na sa trabaho at kapag nalilate ako ng uwi dahil inaabot na ng gabi sa pagtataksil kasama si Billy. Ang ginagawa ko ay tumatawag ako kay Dan para ipaalam at pagsisinungalin na naka-overtime sa trabaho. Nagawa ko na rin na mag-out of town vacation kasama si Billy habang si Dan ay nag-i-stay sa mga biyenan ko. Ang paalam ko sa kanila ay may out of town conference kami na related pa rin sa trabaho. Nakaka-guilty, oo, may konsensya pa rin naman ako. Pero anong magagawa ko? Masaya ako kapag si Billy ang kasama ko. Na ibibigay niya ang pangangailangan ko hindi lamang pagdating sa kama at romansa. Kung hindi pati na rin ang pagmamahal na para bang nawala na lang bigla kasabay ng pagkalumpo ng asawa ko. At kung kailan parang handa na akong makipaghiwalay sa asawa ko, saka naman siya gagawa ng paraan para muling makabawi sa akin. Malalim na ang gabi noon nang makauwi ako sa bahay. Dumaan pa kami ni Billy sa isang motel at saglit na nagpakasarap bago umuwi. Madilim ang bahay noon nang umuwi ako at akala ko ay tulog na ang asawa kong si Dan. Pero nagulat ako, Papa Dudut, nang mabuksan ko ang pinto ng bahay at masayang naghihintay sa akin si Dan. Kasama ang mga pagkain na inihanda niya para sa wedding anniversary namin. Ang sabi niya ay nagpatulong daw siya sa biyenan ko at umalis na rin daw ito nang maayos na raw nila ang pagkain sa lamesa. May ilang lobo rin sa loob ng bahay at kasama ng mga pagkain sa lamesa ay ang malaking cake na para nga sa anniversary namin ni Dan. Labis akong nagpasalamat sa kanya at nagsorry dahil nawala yon sa isip ko. Nagdahilan na lamang ako na naging sobrang busy sa trabaho kaya ko yun nakalimutan. Kahit na ang totoo, naging busy lang talaga ako sa maling relasyon namin ni Billy. Ayos lang yun, Han. Alam ko rin na lagi kang pagod sa trabaho dahil sa kaka-overtime mo. Naiintindihan ko, promise, at okay lang sa akin yon. Medyo naiiyak na sabi ni Dan. Han, bakit ka umiiyak? Biglang tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga naman si Dan bago sumagot. Leia,
Salamat ha, kasi kahit ganito ko, hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi mo ko pinagpalit sa iba. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa dinami-rami ng babae dito sa mundo, ikaw ang ibinigay niya para maging asawa ko. Napakaswerte ko dahil hindi ka pa rin sumusuko sa sitwasyon natin. Umiiyak na sabi niya. Ayan ka na naman eh. Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba mahal kita, kaya lahat gagawin ko para sa iyo. Naiiyak na ring sagot ko. Salamat Han, kasi hanggang ngayon hindi mo binibitawan ang pangako natin sa harap ng altar. Sinasamahan mo ko mula sa hirap hanggang sa ginhawa. Pero kung sakali man na mapagod ka na talaga, kung nagsasawa ka na, sabihin mo lang sa akin. Handa naman akong palayain ka. Kasi ayokong maging habang buhay kang may pasanin na pabigat na asawa. Seryosong sabi ni Dan. Tama na Dan. Huwag ka nang umiyak. Hindi mangyayari yan, at kahit kailan hindi ako mapapagod sa iyo, hindi kita iiwanan. Nangako tayo sa altar, hindi ba, na magsasama tayo habang buhay at sabay nating tutuparin ang mga pangako na yun. Lumuhod ako sa harapan niya kasunod ng mahigpit na pagkakayakap ko sa kanya. Kulang na lang ay lamunin ako ng lupa sa sobrang guilty ko, Papa Dudut. Naging marupok ako at hinayaan kong masira ang tiwalang ibinigay sa akin ni Dan. Naisip ko noon na paano kung isang pagsubok lamang yon sa aming mag-asawa. Simula pa lang ay bumigay na kaagad ako sa tukso at gumawa ng kasalanan kasama si Billy. Isang linggo ko ring pinag-isipan ang lahat bago ako nag-decide na ayusin ang relasyon namin ni Dan. Kinausap ko si Billy at tinapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Ayaw niya sanang pumayag at umiyak siya at halos magmakaawa na huwag ko siyang hiwalayan. Pero ako naman ang nakiusap na itigil na namin ang maling relasyon naming dalawa. Ang pagtataksil namin sa asawa ko. At para layuan niya at bitawan ako. Ipinamukha ko sa kanya na siya naman talaga ang punot dulo kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Kung hindi siya umalis noon at hindi niya ako hiniwalayan, siguro kami ang mag-asawa ngayon. Kami ang masaya ngayon na magkasama. Sa huli ay pumayag na rin siyang tanggapin ang pakikipaghiwalay ko. Wala rin naman siyang choice dahil ayoko na talagang ipagpatuloy ang relasyon naming dalawa. At desidido na akong ayusin ang buhay naming mag-asawa ni Dan. Kaya lang masyado na palang huli para sa akin ang lahat dahil nalaman na ni Dan ang tungkol sa naging relasyon namin ni Billy. Kinumpronta niya ako nang umuwi ako sa bahay namin. At sinabi niya na nakita ako ng isang pinsan niya sa Subic na may kasama at kayakap na ibang lalaki. Yun ang araw na may relasyon pa kami ni Billy at ang paalam ko kay Dan ay may out of town conference kami na related sa trabaho. Hindi ko na alam kung paano pa magsisinungaling ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil kahit ang paghahalikan namin ni Billy sa may tabi ng dagat ay alam din mismo ni Dan. I'm sorry Dan. Pero hindi ko sinasadya na lokohin ka. Umiiyak na paghingi ko ng tawad sa asawa ko. Hindi mo sinasadya? Ang alin? Ang panlalalaki mo? Ano yun, natisod ka tapos pagmulat mo sa mga mata mo may kabit ka na kaagad? Sabihin mo nga sa akin, magaling ba siya sa kama? Kaya mo ba siya ginawang kabit dahil naibibigay niya sa iyo ang hindi ko na kayang ibigay dahil lumpo na ako? Sigaw ni Dan. Hindi Dan. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ko nagawa yun.
Masyado na kasing magulo ang pagsasama natin. Palaging mainit ang ulo mo sa akin. Bago ko umalis dito sa bahay at pag uwi ko galing trabaho, palagi na lang tayo nag-aaway. Palagi ka na lang nagse-self-pity. Si Billy, siya lang yung taong naging sandalan ko. Sa mga oras na sobrang bigat na ng nararamdaman ko dito sa dibdib ko dahil sa sitwasyon natin. Pag-amin ko kay Dan sa kasalanan ko. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin na nahihirapan ka na pala? Bakit hindi mo na lang ako iniwan bago ka naghanap ng iba? Bakit kailangan mo pa akong lukuhin at sabihin na mahal mo rin ako habang may kinakatagpo ka na palang iba? Naiiyak na ang tanong ni Dan. Dahil ayokong masaktan ka. Pero sa maniwala at sa hindi, tinapos ko na ang lahat sa amin ni Billy. Dahil gusto kong ayusin ang buhay nating mag-asawa. Gusto ko nang bumalik sa iyo. Gusto ko nang bumalik tayo sa dati. Halos humahagulhol na rin ako noon sa harapan niya. At sa tingin mo mangyayari pa yon, Leia? Alam ko naman na naging pabigat ako pero humingi naman ako ng tawad sa iyo. Pinagsisihan ko ang lahat ng pang-aaway ko sa iyo at higit sa lahat, hindi ko naman ginusto na maging lumpo. Hindi ko ginusto na maging paasanin mo. Inihilamos ni Dan ang mga palad sa mukha niyang basa na ng mga luha noon. Dan, hindi ka naging pabigat sa akin. Naging mahina lang ako. Please, ayusin na natin to. Ayoko masira ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Mahal kita. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung paano ko pa lilinisin ang pangalan ko kay Dan. Pero hindi na yon ang importante. Ang gusto ko na lang na mangyari noon ay mapatawad niya ako at muli kaming magkaayos na dalawa. Palagi ko ring naririnig ang kasabihan na first love never dies. Pero kapag true love na ang pinag-uusapan ay naniniwala ako na tuluyan ang mawawala sa puso natin kung ano man ang nararamdaman nating espesyal para sa mga dati nating minahal. At ng araw na hindi ako pinatawad ni Dan ay na-realize ko na siya pala ang one true love ko. Pagkatapos i-impake ni Dan ang mga gamit niya, katulong ang biyanang ko na tinawagan niya, ay umalis na siya sa bahay namin. Hindi niya na rin ako muling kinausap pa at 2 beses sa isang linggo ay pumupunta ako sa bahay nila para subukan siyang kausapin. Kahit alam ko na pati ang mga biyanang ko ay galit sa akin. Gusto ko pa rin kasi talagang ayusin ang relasyon namin ng asawa ko. Ayokong bumitaw at ayokong mawala siya sa akin, Papa Dudut. Muli namang sinubukan ni Billy na bumalik sa buhay ko. Kagaya ng dati ay iniwasan ko na ulit siya dahil gusto niyang makipag-ayos at makipagbalikan sa akin. Ang sabi niya ay hindi niya ako bibitawan dahil isa ko sa mga dahilan kung bakit siya nagbalik ng Pilipinas. At kung sakali man na babalik siya sa Amerika, gusto niya na sana ay kasama na niya ako. 2 buwan na rin ang nakakalipas mula nang makipaghiwalay sa akin si Dan. Unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob na maayos pang muli ang relasyon naming dalawa. Lalo na at buong pamilya niya ay galit na galit sa akin pero ayoko pa ring sumuko. Kahit minsan ay napapaisip ako na baka nga dapat ay bumalik na lamang ako kay Billy dahil siya naman ang willing na mahalin at tanggapin muli ako. Pero sa kabilang banda, na-realize ko na mahirap din pala, lalo na at alam kong si Dan na talaga ang mahal ko. Papa Dudut, alam ko na maraming tagapakinig ngayon ang naiinis sa kwentong ibinahagi ko. Pero sana po ay matulungan ninyo pa rin ako sa dapat na maging desisyon ko.
Dapat ko bang ipagpatuloy ang panunuyo kay Dan kahit parang sumusuko na siya sa relasyon naming mag-asawa? O mas dapat kong subukan na ituloy ang relasyon namin ni Billy dahil siya ang nandyan at handang mahalin ako? Muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pagbasa ng sulat ko. Umaasa ako na matutulungan ninyo ako sa desisyon na dapat kong gawin para sa buhay ko. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Leia. Maraming salamat, Leia, sa pagbabahagi mo nitong kwento at grabe rin ang pinagdaanan ng relasyon ninyo ng asawa mong si Dan. Napakalaking pagsubok talaga para sa mag-asawa ang malumpo ang isa sa inyo. Kaya lang hindi lang yon ang pagsubok na dumating. Dahil dumagdag pa ang pagbalik ng lalaking una mong minahal. Mahirap naman talagang layuan o tanggihan ang tukso lalo na kung ikaw ay nangungulila sa pagmamahal na hindi maibigay ng iyong tunay na kapareha. Pero ang tukso kasi ay palaging parte ng pagsubok para sa mga taong magkasintahan at mag-asawa. Nang ma-realize mo nga na si Dan talaga ang mahal mo at hindi lang awa ang nararamdaman mo para sa kanya, isa lang ang ibig sabihin nun, na ang pagbalik ni Billy sa buhay mo ay pagsubok para sa relasyon ninyong mag-asawa. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko sanang magkaayos kayong muli ni Dan. Pero hindi rin kasi biro ang naging pagkakasala mo sa kanya. Kaya mananalangin ako na sana'y muling manumbalik ang pagmamahal at pagtitiwala niya sa iyo para muli ninyong masubukan na ayusin ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, inviting you all to like, share and subscribe at suportahan ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.